merong intelligence reports, community surveillance, and tip-offs na ginagamit para matunton ang mga walang legal na status. And I believe hindi na ito bago sa atin dahil nangyayari na rin talaga ito sa mga nakaraang taon, sa mga nakaraang panahon na ayun, may nagsusumbong. Kaya guys, ang ating final conclusion, compliance is key to staying in Canada. Ang pagsunod sa lalong lumalakas ang ginagawang hakbang ng CBSA sa pag-crackdown ng mga nagtatrabaho ng walang tamang permit. Hindi ito random na paghuli. Merong intelligence reports, community surveillance, and tip-offs na ginagamit para matunton ang mga walang legal na status. Ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng spot checks? Isa-isahin natin na pag-usapan yung mga nabanggit natin kanina lang. Number 1, yung tips mula sa community. Dito na pumapasok yung mga nagbibigay ng information patungkol sa mga nagtatrabaho ng illegal. And I believe hindi na ito bago sa atin dahil nangyayari na rin talaga ito sa mga nakaraang taon, sa mga nakaraang panahon na ayun, may nagsusumbong. Number 2, surveillance and undercover investigations. Ang CBSA ay patuloy na nagmo-monitor ng mga businesses na nag-hire ng mga undocumented worker or illegal worker. Number 3, industry-specific targeting. Kasama na dito ang construction, trucking, caregiving, at iba pang mga sektor na merong manual labor. Next, pag-usapan naman natin ang mga malalaking insidente. Marami ng high-profile cases ang nahuli sa mga spots checks. Tingnan natin ang mga pinaka-shocking raids na nangyari sa iba't ibang bahagi dito sa Canada. Isa dito ang construction workers sa Alberta. Sa Alberta, isang van ng construction workers ang hininto ng CBSA sa isang spot check. Ang masaklap, ayon kay immigration lawyer Raj Sharma, madali silang na-identify dahil sa kanilang paint-stained hands at work uniforms. Napag-alaman na wala silang work permit kaya sila ay nahaharap sa deportation. Ano ang magiging impact nito? Number 1, employers can face heavy fines sa pag-hire ng mga undocumented worker. Para naman sa mga workers, ang risk na ma-deport sila at maban for entering Canada. Isa rin sa mga shocking raids ang mga truck drivers without permits sa BC at sa iba pang mga provinces. Sa British Columbia at iba pang probinsya, dumarami ang mga dayuhan na bumibili ng truck driver's license habang nasa Canada on a visitor's visa. Pero ang totoo, ginagamit nila ito para magtrabaho ng walang work permit. Ang malaking tanong, paano nakakalusot, diba? Sa kabuuan nito sa Canada, bakit nga ba malaking issue ito? Number 1, illegal employment. Malaking issue ito sa immigration dahil sa hindi sila authorized na magtrabaho dito sa Canada. Number 2, industry risk. Trucking is a high job risk. So, posibleng wala silang proper training and alam naman natin dito sa Canada na iba talaga ang mga traffic rules and regulations. And of course, wala ding insurance. Number 2, CBSA surveillance. Ang mga authorities ay nagtatrack din sa mga driving schools and spot checking din sa mga highways for undocumented worker or drivers. Ang malaking impact nito, number 1, ang mga trucking companies ay posibleng maharap sa pagsasara ng kanilang mga businesses. Number 2, same thing din kanina sa Alberta issues na ang mga undocumented worker na ito ay posibleng ma-deport at maban sa Canada. Next, sa pag-uusapan natin, ano-ano pa ba yung mga tinututukan ng CBSA sa mga ganitong kaso? Alam niyo ba guys na hindi lang construction and trucking ang mga minamanmanan ng CBSA, pati na rin ang mga nasa caregiving, hospitality, and food industry. Sa mga restaurant workers, marami ang mga undocumented worker na nagtatrabaho sa mga restaurants bilang dishwasher, kitchen helpers, or food preppers dahil madalas cash ang bayad at hindi na ire-report sa government. Sila ang isa sa mga pangunahing target ng raids. Number 2, kasama nga din ang construction workers. So, pahapyawan lang natin ng konti. Maraming construction companies ang kumukuha ng mga undocumented workers para sa labor-intensive jobs tulad ng carpentry, drywalling, at painting.
Kadalasan, binabayaran sila ng direkta or cash at wala silang benefits or insurance. Kaya mataas ang risk na ma-raid. Number 3, cleaning services. Kasama na rito ang mga housekeepers, janitors, at office cleaners na hindi dumaan sa tamang employment process ay kadalasan binabayaran ng cash. Dahil sa nature ng trabaho at minsan under small agencies, madalas itong nabibigyan ng atensyon ng mga authorities. Number 4, kasama rin ang mga delivery jobs na cash ang bayad. Ang mga nagde-deliver ng pagkain or packages para sa maliliit na businesses, lalo na yung hindi dumaan sa official payroll system, ay pwedeng matarget ng authorities. Minsan may mga delivery drivers na gumagamit ng ibang pangalan o wala talagang legal status kaya mataas ang risk na mahuli sa random inspections. So ayun guys, no, di talaga biro ang maging undocumented worker. Napakahirap na sitwasyon. So pag-usapan natin ano ba yung mga posibleng pwedeng gawin. Number 1, huwag tayong mag-post ng mga work-related photos or videos sa ating social media. Number 2, mag-ingat sa CBSA sa mga spots checks. Pero ang number 3 talaga ang pinaka the best option. Humingi ng tulong sa mga immigration lawyer. Dahil sa panahon po ngayon, mahigpit ang Canada, talagang lalong naghihigpit, especially sa mga illegal worker. Kaya again po, number 1, seek legal advice. Huwag nang hintayin na mahuli. Number 2, explore restoration options. So, kailangan natin ng gabay sa mga immigration lawyers. Kaya, balik pa rin sa number 1 na seek legal advice. Number 3, consider living voluntarily. Mas maganda talaga na nasa legal na paraan tayo para ayun, makakabalik pa rin dito sa Canada. Kaya guys, ang ating final conclusion, compliance is key to staying in Canada. Ang pagsunod sa batas ang legal na paraan para makamit natin ang agenda dito sa Canada. At kung komplikado po ang inyong mga cases ay dapat talaga na kumonsulta for legal advices. So ayun guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, feel free to subscribe at pinag-usapan po natin ang mga topic about sa immigration, ang mga buhay-buhay dito sa Canada, ang mga update, ang mga latest na ganap dito sa Canada. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.